Hi guys, so since darating ko lang galing sa work, may share ako sa inyong experience ko nung pauwi pa lang ako habang ako ay nag-remove ng aking makeup and nag-skincare. So, i-share ko sa inyo na story is makakatulong sa inyo, and I know, hindi ko alam kung naka-experience na rin kayo nito. Ito is para dun sa mga kagaya ko na umuwi ng gabi, madalas umuwi ng gabi, and or halos inaabot na ng madaling araw. Fairness lang to guys sa mga kagaya ko na umuwi na nga ng gabi. So kapag ka nagbabiyahe kayo, kailangan vigilant kayo sa mga kasama nyo, sa mga nakakasama nyo sa jeep, na nakakasabay nyo. Kailangan lagi nyo pin-check yung mga pagmumukha nila. Kasi ganito yun guys, kaya kung nasabi yan. Kasi may experience ako last month, siguro mga few months ago. So, kaya ko nasabi na kailangan maging vigilant kayo sa tuwing uuwi kayo, at lalo-lalo na kapag nagbabiyahe kayo. Kasi ito yung paggabi, ito yung oras kung saan wala na masyadong tao, wala lang masyadong mga sasakyan. So, dito nilalabasan yung mga masasamang loob, diba? So, ito na experience ko is itong pang-hold up doon sa jeep na sinakyan ko nung pauwi ako galing sa work. Nagtatrabaho kasi ako sa Paranaque, then umuwi ako ng Makati. So, from Paranaque to Makati, tatlong sakay po ako. So, from Santo Niño hanggang Heritage, then Heritage to Santo Niño ulit, na dito lang, and then Santo Niño to Guadalupe. Pero bumababa ako na nung time na yon, nasa may Polar pa ako nakatira. So, ito experience ko is noong sumakay ako ng jeep from Heritage to Santo Niño. So, ito experience na sinasabi ko sa inyo guys is yung experience na hold up yung jeep na sinasakyan ko na galing Heritage to papuntang Sukat. So, ganito yun. Sumakay na kami ng jeep. Ako, wala lang akong pakailangan, nag-YouTube pa ako, nag-cellphone pa ako, naka-headset pa ako actually that time. And then, yung from Heritage is yung jeep na sinasakyan ko ay puno. So, meron pang nakasabit. Yun, nakasabit. Sabi ko nga, pag may mga nakasabit, parang sabi ko, kampante ako kasi parang, safe, parang nakakulong, parang ganyan. Pero hindi pala. Tapos ito na guys, so pagdating ng, meron kasing gasolinahan na malapit doon or malapit o maladaanan pag pupunta ng Sukat. Bali, nung time na yun, nagpagasolina pa si kuya driver. Then, may isang lalaki na okay naman siya, malaki siyang lalaki. Naka-forma, mukha siyang, hindi siya, mga nag-office na gano'n. Pero naka-jacket siya, naka-cap, and naka-face mask. So, si kuya na lalaki, nasa gitna, sa may tapat ko siya nakaherera. Sa may gitna siya nakasakay. Ginawa niya bumaba siya. So, parang nag-reason siya na mainit during the time na si kuya driver ay nagpapagasolina. So, I'm using collagen filming sleeping mask. So, ginagamit ko to kapag may time ako magayo. So, ito na nga. So, si kuya na malaki ay bumaba, tapos yung isang lalaki na nakasabit, siya yung pinapasok niya, then siya yung sumabit. Tapos parang nag-reason siya na mainit. So, okay na yun, nakasakay na siya, biyahe-biyahe. Then, dun sa may gate 3, may bumabang lalaki, dun sa tapat ko, sa may hilera nun, may bumabang lalaki, dun sa may pangatlong upuan, sabi natin yung upuan. Tapos, dun sa yung una and pangalawa, may nakaupo doon na teenager. Then yung katabi ko, una at pangalawa, teenager, yung kasama sila. So, ang tendency, syempre, di ba, pag gano'n, si una at pangalawa, hindi sila umurong. So, si kuya na malaki na nakasabit, ang ginawa niya, pinaurong niya yung dalawang teenager. So, umurong na yung dalawa. Tapos, ito na yung part doon sa may, so ako, tuloy-tuloy pa rin ako ng headset, nag-music pa rin ako, nagmumuni-muni pa rin ako. Tapos, heto na nga guys, dun banda sa may, hindi ko na matandaan kung anong pangalan noong lugar, pero malapit siya dun sa may libingan ng bayani. Medyo malapit na siya sa Santo Niño kung saan ako bumababa. So, nakatigil yung sasakyan. Then, sabi ko,
parang may something, parang may kakaiba. Kasi hindi ko naman, wala talaga akong pakialam sa paligid ko. Music lang ako ng music. Then sabi ko, ba't parang may kakaiba? Parang yung lalaki sa tapat ko. Kasi makatapat kami. Kasi nga, pangatlo siya dun sa kabilang side. Then ako pangatlo din dito sa side ko. And then, so, sabi ko, parang may komosyon, parang may something. Rinig ko na lang si Kuya Guy, yung malaking guy, na sinasabi niya, walang makikialam. Sabi ko, parang may something, walang makikialam. Hindi siya. Tapos parang mayroon siyang itinuturo doon banda sa may unahan, nung jeep. Hindi siya, wag siya. Tapos sabi niya doon sa girl na malapit sa may pintuan ng jeep na, hindi ka kasali, wag siya, hindi siya. Tapos parang sabi siya na wala makikialam. Tapos parang nagkakaroon, shit, yung pala, kinukuha na niya yung mga cellphone and alahas. Pero akala, yung time na yun talagang sobrang kinabahan ako kasi sabi ko, patapat ko siya. Tapos yun nga, nag-YouTube pa rin ako. So, ang ginawa ko, unti-unti kong pinasok yung cellphone ko sa bag ko. Sabi ko, shit, kung mawawala yung cellphone, wala na akong pambili. Anong gagamitin ko yung cellphone? Kuya na malaki nga, may tinuturo pa siyang guy na parang makakalos sa kahilera na kinukuha niya yung cellphone. Kasi kuya naman na tinuturo niya, hindi naman binigay. So after noon, sabi niya, walang makikialam. Then bumaba na sila. So yun lang, parang hindi ko alam masasabi kung swerte pa ba o kung ano ba klase yung nangyari. Kasi yun nga, kami na nakatabi na lapit sa kanya, hindi niya kinuha yung mga phone, mga kung ano man. Kung baka meron lang talaga silang target. Sabi nga nung mga katabihan ko, parang meron lang target na person na natiktikan. Siguro nakita nila na maganda yung phone nung kinuhanan nila. Kasi parang kinuhanan ata nila yung guy na nasa unahan na meron din atang alahas. Parang teenager kasi yung dalawang teenager kasi yung bata, yung batang mga teenager na lalaki na doon sa may inahan. So parang feeling nung mga marating sa jeep, parang natiktikan daw. So yun nga yung sabi nila. So parang sabi ko, ang bait din naman ni Kuya. At least hindi ka nilima. So yun nga lang. So guys, yung time na yun, puno yung jeep. Sobra kaming siksikan, parang gano'n. Tapos hindi lang naman sila yung lalaki, marami din iba. Parang nagsibula man lang parang naglakas ng loob na tumulong. Siguro kasi hindi din namin alam na dalawa lang din naman sila. O kaya wala din naman nagtangkang tumulong. Tapos after nung wala pande, dire-diretso na yung sasakyan. Doon na nagsimula yung kalbaryo ko, guys. So, since nagulat nga ako, nagpalpitate talaga ako ng sobra. Actually, sakit ko na yun yung kapag na tubitibok ng mabilis yung puso, nahihirapan talaga ako huminga. Parang feeling ko, hindi ako ata mapatay sa sa mga ganyan, sa atake sa puso ata ako mamatay. So, ito lang guys, yung mapapayo ko. Siguro, kapag babiyahe kayo ng gabi, kailangan maging vigilant kayo. Kaya nga ako noon, after nung incident na yun, simula nun talaga, kapag sumasakay ako ng jeep, tinitingnan ko isa-isa yung mga itsura ng mga pasahero. O, chinecheck ko talaga kung mukha ba siyang dapper. Hindi naman sa ginajudge ko yung mga pasahero, pero sa na-experience ko, talagang nag-iingat lang talaga. Talaga yung isa sa mga pwede ko talaga i-advise sa inyo guys, kung ang cellphone nyo is yung mga magaganda, yung mga mahal, huwag nyo na lang munang ikalandaran sa kalsada. Kasi yun nga, based sa na-experience namin, na yung kinuhaan is parang natitikan lang or na-obserbahan na maganda yung phone. Kasi kung ang gusto lang talaga ng mga mag-hold upper na yun is cellphone pera, and then sana inisa-isa na lang nila kami, diba? So meron lang talaga silang target person, and yung target person na yun yung mga taong magaganda talaga yung cellphone. So, kaya start nun, hindi na ako nagsa-cellphone kapag gabi at nagbibiyahe. Ang isa sa naging lesson sa akin ay i-observe yung mga taong kapasahero. Kasi hindi mo talaga iisipin na masasama yung loob. Na kasi nakaporma sila eh. Kaya nga sabi ko talaga, mas gustuhin ko pa atang
magkaroon ng kasabay na lang suot, yung mga nakasando, kaya sa mga taong bihis na bihis. Kasi kadalasan sa mga may mga masasamang intention is magaganda talaga yung mga suot ng damit. Tayo, pag-ingatan natin yung mga gamit na pinandar natin, lalo na kung mga magandang, lalo na kung hindi pa naman talaga fully fade, diba? Yun lang. So, bali guys, magamit nga pala ako ng sunscreen kahit gabi.